Sa video na ito, pag-uusapan natin ang totoong kwento ng isang Pilipinong boksingerong minsang tinaguriang next big thing sa lightweight division. Walang iba kundi si Romero Duno. Saan na nga ba siya ngayon? Ano ang nangyari sa kanyang karera? At bakit tila bigla na lang siyang nawala sa eksena ng professional boxing? Alamin natin mula sa simula ng kanyang pangarap, pag-angat sa Amerika, malalaking laban hanggang sa tahimik niyang pagkawala sa ibabaw ng ring. From General Santos City, Philippines. Si Romero Duno ay ipinanganak sa Mabini, Bohol. Tulad ng maraming batang Pilipino, lumaki siya sa simpleng pamumuhay. Bata pa lang ay nakita na ang potensyal niya sa boxing. Sa murang edad, nagsimula na siyang magsanay at sumali sa mga amateur competitions. Dito pa lang makikita na ang lakas, bilis at tapang ni Duno sa loob ng ring. Dahil sa galing niya, napansin siya ng mga local trainers at promoters hanggang sa mabigyan siya ng pagkakataong makapagprobinsya at makilala sa mas malaking entablado. Ang malaking turning point sa buhay ni Romero Duno ay nang makapunta siya sa Amerika at masali sa Golden Boy Promotions ni Oscar De La Hoya. Dito, lalong hinubog ang kanyang talento. Nakilala siya sa bansag na rumirito at mabilis na nakaipon ng panalo. Sunod-sunod ang kanyang knockouts at naging isa siya sa mga prospect na inaasahang susunod sa yapak ni Manny Pacquiao at iba pang world-class fighters. Marami ang nagsabi noon, si Romero Duno ang susunod na world champion ng Pilipinas. Sa mga unang taon ng kanyang pro career, halos unstoppable si Duno. Marami siyang tinalo, karamihan via knockout. Umakyat ang kanyang ranking sa lightweight division. Napasama siya sa mga ESPN at televised fights at naging paborito ng mga fans dahil sa kanyang agresibong estilo at lakas ng suntok. Sa panahong ito, akala ng marami ay malapit na siyang lumaban para sa world title. Noong taong 2019, hinarap ni Romero Duno ang isa sa pinakamalalaking laban ng kanyang karera kontra kay Ryan Garcia, isa sa pinaka-hype boxers sa Amerika. Ito ang laban na pwedeng magbago ng kanyang buhay. Sa simula lumalaban si Duno, pero sa unang round pa lang tinamaan siya ng malinis na left hook ni Garcia at na-knockout. Isang matinding dagok ito sa kanyang karera. Dahil mula sa pagiging undefeated, bigla siyang nakaranas ng malupit na pagkatalo sa harap ng buong mundo. Matapos ang pagkatalo kay Ryan Garcia, muling lumaban si Duno, ngunit hindi na kasing lakas ng dati ang kanyang momentum. May mga panalo, may mga talo. Unti-unting nabawasan ang hype sa kanya. Hindi na siya gaanong napapasama sa mga malalaking fight cards at tila nawala ng direksyon ang kanyang karera. Dito na nagsimulang mapansin ng fans. Parang tahimik na si Romero Duno. Nasaan na kaya siya? Walang opisyal na balita na nagsasabing may masamang nangyari kay Romero Duno. Wala ring kumpirmadong isyo o kontrobersiya. Wala yung mga masamang alaala na dinulot ng laban na yon. Ang pinakamalamang na dahilan ng kanyang pagkawala ay kakulangan ng malalaking laban, pagbabago ng management o kontrata, personal na desisyon na magpahinga o mag-focus sa pamilya, at natural na pagbagal ng karir dahil sa matinding competition sa lightweight division. Sa boxing, hindi lahat ng magaling ay umaabot sa world title. Minsan, sapat na ang isang malaking talo para magbago ang takbo ng kapalaran. Sa kasalukuyan, hindi na aktibo sa mainstream boxing scene si Romero Duno. Wala ring madalas na balita tungkol sa kanya sa international fights. Posibleng siya ay nasa Pilipinas na nagnenegosyo o nagtatrabaho o tumutulong sa training ng mga batang boksingero. Bagamat wala siyang world title, hindi mabubura ang kanyang naiambag sa boxing ng Pilipinas. Ang kwento ni Romero Duno ay paalala na hindi madali ang maging boksingero. Isang suntok lang, isang laban lang, pwedeng magbago ang lahat. Pero sa kabila nito, dapat natin siyang igalang dahil hindi biro ang umalis sa probinsya, lumaban sa Amerika at irepresenta ang Pilipinas sa world stage. Kaya sa lahat ng Pilipino, saludo sa iyo, Romero Duno. Isa kang mandirigma at mananatili kang bahagi ng kasaysayan ng boxing sa Pilipinas.